At recently nag-send sa akin ng demand letter yung isa sa sikat na bangko sa Pilipinas. Basta may kulay red na logo yan eh. Oo, pag mayroong BDO, mayroong kaharap yan na bangko, yung isang rival na bangko niyan. Kumbaga sa Jollibee at McDo, pag may Jollibee may McDo, pag may BDO mayroong bangko na yon. Susangpu कस्तो छ ठीक छ राम्रो छ apa kabar ma? Hai, alhamdulillah baik. Balaso. Assalamualaikum abad. Ay wah, panalo mga kamatay. Hangin ano? Di ko alam kung rinig yung hangin. Mahangin. Quite. Nandito tayo sa Kuwait ngayon at kakasuhan na ako ng isa sa kilalang bangko sa Pilipinas dahil sa loan ko. Putik. Bullshit na putik. Ito ba yan? Ganito yan mga kamatay. Canada. Dahil sa urge ko, sa willingness ko at sacrifices ko patungo ng Canada. Nag-apply kasi ako pa Canada mga kapatid. At di maiwasan na yung mga nangako sa atin ng mga kaibigan natin at the end of day na naghang ka, iniwan ka sa sa gitna ng kawalan at nawalan ka ng financial assistance na during nung time na nag-usap kayo, nag-meeting kayo at nagkaroon ng motivation sir na mag-re-apply ka. Ganun na nga yung ginawa ko, and they promised me na they will assist me on any financial matters, kasi magkakaroon ka talaga ng mga financial during yung duration ng apply mo. Magkakaroon ka talaga ng mga financial fees yan, charges. At ngayon nga nung wala akong mahiram sa kanila, yung last resort ko, nangutang ako sa mga bangko at sa mga 5-6 at sa mga loans agencies. At recently nag-send sa akin ng demand letter yung isa sa sikat na bangko sa Pilipinas. Basta may kulay red na logo yan eh. Oo, pag mayroong BDO, mayroong kaharap yan na bangko, yung isang rival na bangko niyan. Kumbaga sa Jollibee at McDo, pag may Jollibee may McDo, pag may BDO mayroong bangko na yon. At yung laman ng demand letter is ito kasi yung parang meron silang legal firm na hawak. Tapos yung legal firm yung pinapahawak nila dun sa mga unsettled accounts nila, nakagaya ko. Nangutang ako ng 55,000, ang na-receive ko nga lang is 53.5 ata. Tinanggal na yung service fee. Kaso hindi ko mabayaran ng one time kasi nga sa baon ako sa utang din dahil sa kaka-apply pa Canada. Ang alam ko sa buong computation ko, nasa last time na nag-inquire ako sa babayaran ko is nasa 30,000 cash eh. At nagbayad ako noong nakaraan ng less than 20,000, parang siguro mga 18 to 19,000. At sa buong akala ko na kayang i-cover na yung few months, and nakapagbayad ako ng last 2 months ago. Nagkamali ako ng akala. Sa maling akala. Shit. After 2 months ito, nag-send na naman sila ng actually second letter uli ng demand letter na yung threat, hindi man totally it's a threat, parang yun na, parang napupuntahan na daw yung bahay ko for yung binigay kong address para maningil. isettle yung account to avoid daw that kind of a situation. Mag-email baka ako. Ang problema nga, wala akong bayad eh. Alangan mga ako siguro much better na makipag-communicate muna siguro na will not be doing anything na makapagbayad. Siguro mga next month siguro. Bullshit kasi
Dahil kasi sa kaka-apply ko kumakananda, nabaon ko ng sarili. Actually, to tell you honestly mga kamandoy, baon na ako sa utang dahil sa kaka-apply ko pa Canada. Di ko alam, minsan I was thinking to myself na nagkamali ba ako ng desisyon. Pinag-follow ko lang din yung heart ko, kasi pagdating ng araw ayoko ng regrets na ano kaya yung mga what ifs na buti na lang nag-apply ako. Ano kaya kung nag-apply ako? Ano kaya kung tinuloy ko? Ganito ganyan yung mga what if ba, di ba? Para wala kang regrets in the future. Kung maging matanda ka na, at least na-accomplish mo yung dapat na gawin during ng past years o habang bata pa. Ngayon, ang problema nga kasi ngayon, pinag-accomplish ko siya kasi hindi naman sa akin nakikituon yung panahon. Tagal ko na naghihintay. 1 year 7 months na ako naghihintay ng visa. I mean ng sabihin natin visa. Yung proseso ko is nasa 1 year 7 months na. May mga kaibigan ako na nalaman ko 9 to 8 months lang. Kaya yung kwenta, no? Nakalipad na. Tapos ito pa 9 to 8 months. Ako 1 year 7 months na ako. Di pa ako nakakalipad. Kayo 9 to 8 months lang. Paano nangyari yun ako? Sa Vancouver siya, saka sa Saskatchewan yung dalawang kakilala na yun. Tapos may isa pa akong kakilala. Bullshit. Nung time na nag-apply ako, nag-inquire sa akin kung a-apply din siya or nagdadalang isip siya. Na nagkausap nga sila ni agent ata. Siguro mga yun, nag-apply ako noon mga few months ago na. Siguro mga 7 months na siguro nagpo-process yung papel ko. Tapos nakikita ko lang lately, after siguro la past few days, nasa Canada na siya. Putang ina. Sorry for the word, di ko lang talaga maiwas na sumakit yung ano ko. Baga magkaroon ako ng sakit sama ng loob at ganun. Wala naman ako ibang nga rin, hindi umangat ng financially para sa pamilya. At sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi na baka makatulong pa ako sa iba. Dami-dami humingi ng tulong sa akin, nag-PPM. Yung isa, 15,000 kailangan ng pera. Wala akong mabigay. Kasi ako walang-wala ako, baon ako sa utang. Kako kung nasa Canada sana, kahit paano mayroon ako may tutulong. Pero dahil sa mga pangyayari, wala talaga, 0-0 ako, baon ako. Negative 180,000 ako ngayon. Di ko alam kung paano ako makabayaran. Di ko alam kung kailan darating yung visa base sa pag-uusap namin ni agent. And actually to sum it up, nasa application ko nag-PM na rin ako na baka umatras na ako. Kasi baka ako wala na ako ibang katulong kundi sarili ko. Kasi ang trabaho ko ngayon dito, sakto lang ang sahod. Actually marami applyan dito na mas malaki sahod. Kasi nga mas gusto kong pumunta ng Canada. Kaso lang sa nangyayari kasi, parang nadidemote na yung utak ko. Unmotivated na ako na tumuloy kasi dahil sa nababaon na ako sa utang. Baga, bakit ko naman kinikip yung sarili ko doon sa sahod na 300k din, na sakto lang. May mga trabaho na mas pa. At ako nag-i-stay. Kaso iniisip ko, matagal na ako naghintay. Sabi nga ng kaibigan ko is, pag umatras ako pa rin ang talo. Sigurado na ako ang talo. Which is tama din naman as a conclusion. In the future, ako pa rin talaga yung talo. Pero hindi ko alam, basta ang sa akin ngayon, magpakaharap siguro ako ng 400 na KD sahod. Nasa 80,000 or 75,000 baka hindi ko na ituloy. So parang dami kong application, puro office job. Kasi wala akong, di ako na-hire eh. Meron ako apply na karaan sa UA Exchange padalahan. Ako 350 ang demand ko. Wala eh, ang offer lang 290. Kulang, mas mataas pa yung sahod ko dito. Shit. So yun lang mga kaman, na-share ko lang. Dito na ako sa trabaho ko. Dito na naman tayo ito yung trabaho ko man yun. Sa orange logo, yellow logo. Bilang cook, burger cook. Unang-una din dito sa trabaho ko, burong-buro na ako. I keep on telling po ulit-ulit. Infinite na sinasabi ko na nabuburo na ako sa trabaho ko. Kasi una-una kasi yan, kakapagod ng trabaho, tapos yung sahod sakto lang. Pag madaming galaw, maliit sahod, ganoon. Ayun lang mga kamanay, dito na ako, papasok na ako. Oras na naman para may kapag-plastikan sa mga customer. Alright!